Huwag sila ang husgahan nyo. Kayo, pag hindi kayo tumalikod sa kasalanan, kayo ang mapapahamak. Yan po ang diwa ng Ebanghelyo sa araw na ito, ika-3 linggo ng Kwaresma. Huwag sila ang mga ipinapatay ni Pilato. Huwag sila ang mga nadaganan ng tore sa Siloe. Huwag sila ang inyong husgahang mas makasalanan. Sa halip, suriin ninyo ay ang inyong sarili. Kayo, pag hindi kayo tumalikod sa kasalanan, kayo ang mapapahamak. Kayong palaging nakatingin sa ibang hinuhusgahan ninyo, baka kayo ang dapat husgahan. Ang mga Galileyong ipinapatay ni Pilato, akala nyo ba'y mas makasalanan sila kaysa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Baka inusig lang sila at sila ang nasa langit. Sila ang nariyan. Huwag sila ang husgahan nyo. Sa halip, tingnan nyo ang inyong sarili. Kayo, pag hindi kayo tumalikod sa kasalanan, kayo ang mapapahamak habang hinuhusgahan ninyo ang iba na siya palang ligtas. Kayo ang mapapahamak, hindi lang matatabunan ng toring katulad sa Siloe, hindi lang katulad ng ipinapatay ni Pilato, kundi ang kapahamakan ninyo'y sa apoy na walang hanggan kapag hindi kayo tumalikod sa inyong kasalanan. Ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ng araw na ito, ika-3 linggo ng Kwaresma, ang 18 nabagsakan ng tore sa Siloe na pinagchichismisan ninyo. Akala nyo, mas makasalanan sila kaysa ibang taga-Jerusalem. Hindi. Mali ang inyong pagchichismis na para maiangat ninyo ang inyong sarili at gawin ang sariling mas banal kaysa kanila. Itinuturing ninyong kaya nabagsakan ng tore sila'y makasalanan. Baka minalas lang sila at sila'y nasa langit, samantalang kayo na humuhusga sa kanila'y kayo ang kandidato sa kaparusahang walang hanggan, samantalang sila na pinupulaan nyo'y nasa langit. Kaya nga, huwag sila ang husgahan nyo. Dahil kayo, pag hindi kayo tumalikod sa kasalanan, kayo ang mapapahamak. At kapahamakang hindi katulad ng dinanas ng natabunan ng tore sa Siloe, hindi katulad ng dinanas ng mga ipinapatay ni Pilato. Yan, higit na kapahamakan ang sasa inyo kapag hindi kayo tumalikod sa inyong kasalanan. Baka tayo'y husga ng husga, yung atin namang kahinaan ay hindi natin nababago. Tayo ang mapapahamak, hindi yung pinupulaan natin. Adyan kaiingat tayo mga taong simbahan, pare, madre, mga manong, manang, na kuminsay napakamapaghusga din natin. Matapos masabi yan na Jesus na huwag niyong tingnan palagi ang mga iba, tingnan niyo ang inyong sarili.
Matapos yan, eto ang sinabi naman ni Jesus, kanyang idinugtong kaagad sa ebanghelyo ng araw na ito. Ang sabi niya, may isang mama na mayroong halaman, isang puno ng igo sa kanyang ubasan, at ng kanyang puntahay, walang bunga, puro dahon, puro malulusog na sanga, kaya nabuisit siya. Itinanim niya yung para mamunga, hindi para lang magdahon at sumanga. Kaya sabi niya, putulin na ang punong igos na yan, ayaw mamunga. Subalit ang sabi ng kanyang katiwala, "Huwag po. Huhukayan ko sa paligid, lalagyan ko ng pataba. Bigyan ng 1 taon, pag hindi pa rin namunga, putulin na." Well, Kwaresma po ngayon, Kwaresma. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Tayo ay dinidilig, tayo'y inaabunuhan ng panahong ito ng Kwaresma, pataba ang biyaya ng Kwaresma. At pagkatapos kaya ng Kwaresma may makita sa atin ang Panginoon na bunga. At balikan po natin yung sinasabi sa ating naunang bahagi ng Ebanghelyo na pag hindi tayo nagbago, tayo ang mapapahama. Kung patuloy tayong sariwang dahon lang ng sariwang dahon, walang bunga, mapapahamak tayo. Tayo'y puputulin. Yan po ang kaugnayan ng unang bahagi ng Ebanghelyo, yung sinasabing mapapahama kayo. Kailan mapapahama? Pag kayo'y walang bunga. Yun ang kasalanan. Kapag tayo'y komunyon ng komunyon, nobena ng nobena, sariwan-sariwa, dahil sa pag-ugnay sa Panginoon, sariwang dahon, sariwang sanga, pero walang bunga, puputulin tayo. Tayo ang mapapahamak, higit sa kapahamakan ng mga natabunan ng tore sa Siloe at ng ipinapatay ni Herodes. Yan po ang Ebanghelyo. At ngayon po tingnan natin ang pinag-uusapan sa Ebanghelyo, puno ng igos. Ayan po, berdeng-berde, sariwan-sariwa, pero walang bunga. Dinidilig ko kayo sa komunyon, sa mga debosyon ninyo, sa salita ng Diyos. Hindi para kayo'y maging parang punong itong puro sanga na berdeng-berde. Hinahanap ko'y bunga. At para po makita natin kung ano ang pinag-uusapan, ito po ang igos. Yan po ay isang halaman na malimit po sa Israel ay katulad ng ating palaman sa tinapay na strawberry, yan po ay ginagawang jam. Ito po naman ang labas ng kanyang prutas, ang igos. At balikan po natin ang tungkol sa puno ng igos na walang bunga, na ang sabi ng may-ari, ang Diyos po ang ibig sabihin nito, ang may-ari, tayo ang puno ng igos. Putulin na ang punong igos na yan, ayaw mamunga. Komunyon ng komunyon, nobena ng nobena, pakinig ng salita ng Diyos, sariwan-sariwa sa aking mga biyaya. Pero wala akong makitang bunga. Well, binibigyan tayo ng pagkakataon. Sinasabi ni Jesus, huhukayan ko sa paligid, lalagyan ko ng pataba. Napakamaawing Diyos, napakamaawaing Jesus. Pero may limitasyon din. Bigyan ng 1 taon, pag hindi pa rin namungat, puro dahong sariwan-sariwa, putulin na. Tulad ba tayo ng puno ng igos na ito?
Sariwan-sariwa sa ating mga komunyon, sa ating mga debosyon, pero walang bunga. Well, tayo po sa San Roque Parish, may nakikita bang bunga sa atin ng Panginoon? Sa Kwaresmang ito, nilalagyan tayo ng padaba, binibigyan ng pagkakataon. Ang pagkakataon bang ibinibigay sa atin ay hindi natin sasayangin at kakikitaan na tayo ng bunga pagkaraan ng pagkakataong ibinibigay sa atin ng Panginoon. Well, sa totoo po, nagsisikap naman tayo sa San Roque. At ito po ang konkretong mga bunga ng San Roque Parish. May bunga. Sinisikap po nating hindi tayo lang nagiging sariwa sa pagkain sa salita ng Diyos, komunyon at mga debosyon. Tulong po natin sa out-of-school youth. Bunga ito. San Roque Electronics Training Center sa pamamahala ng TESDA nagsimula ng February 15. At electrical po. San Roque Electrical Training Center. Libre po ito, katulad din ng sa electronics, para ang mga nais magkatrabaho ay magkaroon ng training at magkatrabaho. Maempleyo sila sa paggagawa ng maliliit at tulad niyan, malalaking building kung sila matuto ng electrical. Susunod po ang refrigeration. At ang ating pong mga training ay hindi puro dada, practical po. Talagang matututo sila, hands-on training. At hindi lang po yung kasanayan na maggawa ng mga appliances at mag-ayos ng kuryente, meron po tayong value formation. Bakit? Meron po kumisa mga technician na may magpapagawa. Yung pala na may ang fuse lang ang maluwag, sasabihin ni 3 piyesa ang bibilhin. Dahil walang values mapagsamantala. Kaya ang technician pong tinitraining natin ay may value formation. Hindi po yung sakim, mandaraya sa kanilang mga kliyente. At dahilan sa sila po'y mag-e-empleyo, kailangan nila kaunting kaalaman sa Ingles. Sa bagay po, ang ilan sa mga na-train natin sa nakakaraan ay meron na pong mga shop sa kanya-kanyang mga bahay. Hindi po sila namamasukan. Pero napakahalaga po na baka may pagkakataong makapag-empleyo dito o sa abroad ang merong English proficiency. At ayan po ang klase natin. Nitong February 15 nagsimula. At ang ating pong pamumungay nakikita sa ating pagtulong sa mga may sakit, katulad kay Eleanor, kay Marlon, kay Chrislyn. At ang tulong po natin sa mga may sakit nitong nakaraang ilang buwan ay umaabot ng 219,390 pesos and 96 centavos. Yan po yung pinag-aambaganan natin. Kaya atin po lahat yan. Yan ang bunga ng ating pagkukumunyon at ating debosyon. Ang hinahanap na bunga ng Panginoon, hindi tayo puro dahon, hindi puro sanga. May bunga, pagtulong sa may sakit, pagtulong sa mga preso, pagtulong sa mga nangangailangan ng pagkain, at pagtulong sa nangangailangan na makapag-aral subalit walang sapat na salapi. Nabayaran na po natin ang buong taong ito, 2016. Kaya yung pong perang nakikita natin sa baba, 199,000 plus, ito po ay para sa susunod na taon na. Ganyang kabunga, ganyang kabukas palad
ang mga taga San Roque. Kaya may bunga ang ating pananampalataya. Ang ating pong suporta sa mga matatanda, Home for the Homeless, 51,346 na po. Kalingap Casa de Sueños. Well, sa unang pagbasa po, ay ito ang sinasabi, akong Diyos na si Ako Nga. Yan po ang pangalan ng Diyos na ibinigay niya noon. Ako Nga. Naaawa ako sa bayang kong dumaraing. Kaya, Moises, sinusugo kita para palayain sila sa pagkaalipin. Pansinin po natin, nadadama ng Diyos ang pagdaing, ang pangangailangan ng kanyang bayan. Atin pong panoorin ang pagtawag kay Moises. Nagparamdam ang Diyos kay Moises. Never seen anything like that. I've got to take a closer look. Sa pamamagitan ng nagliliyab na puno, A fire that doesn't apoy na hindi tumutupok sa puno. and climb to the place. Diyan nagparamdam ang Panginoon. Tinawag ng Diyos si Moises mula sa nagliliyab na puno. Moises, Moises, Moises. Moses, Narito ako. Nandito lang ako. Sagot ni Moises, ubarin mo ang sapatos mo. for you are standing. Nakatayo ka sa banal na lupa. Ayun, hinubad ni Moises ang kanyang sandalyas. Taken off my shoes. Nahubad ko na po ang sapatos ko. Sir, Ginoo, I am the God. ako ang Diyos ng iyong mga ninuno. The God Ako of ang Diyos ni Abraham, ni the Isaac. God of Isaac. And the Ako ang God Diyos of ni Jacob. Jacob. I have seen Nakita the ko ang affliction of my paghihirap ng people aking who are in bayan Egypt. na nasa I have Ehipto. heard their Narinig ko ang cries, kanilang for I daing. know their Alam ko ang sorrows. kanilang lungkot. Therefore, I Kaya will send ipadadala kita, Moses Moises, to free them, para and palayain he will bring sila. my people to serve me upon this mountain. Who am I, Lord, to do this? Sino ako, Panginoon, para gawin ito? Sino maniniwala sa akin? Nobody will believe me. Walang maniniwala sa They'll ask akin. me, what God? What's this At God's tatanong name? nila, sinong Diyos ang nagpadala sa iyo? I am that I am. Sabihin mo sa kanila, ako, si Ako Nga. Ako ang Diyos na nagsugo sa iyo. Si Ako Nga, yan ang pangalan ko magpakailanman. Now go. Ngayon, I will lakad be na with you. at ako'y sasayo. Yan ang pagbibigay misyon ni Yahweh kay Moses. At lumakad si Moses patungo sa misyon, palayain ang mga Israelitang inaapi sa Ehipto, inaalipin sa Ehipto. At tunay, sumasa kanya kay Moises ang Diyos. The Lord of hosts will do battle for us. Behold his mighty hand. Akong Diyos na si Ako Nga. Ako Nga. Yan ang pangalang ibinigay niya. Naaawa ako sa bayang kong dumaraing, kaya San Roque Paris, sinusugo kita, mamunga kayo. Dinggin niyo ang daing ng mga nangangailangan. Kaya naman, dinirinig natin taga San Roque ang daing at ating pinalalaya sa abot ng ating makakaya ang dapat palayain
Halimbawa lang natin pong ito, tulong natin sa mga may sakit para makalaya sa kanilang karamdaman. Tayo ang mga Moises na sinusugo ng Diyos. Huwag sila ang husgahan nyo. Ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, kayo, pag hindi kayo tumalikod sa kasalanan, mapapahama kayo. Anong kasalanan? Kawalan ng bunga. Pinasasariwa ko kayo sa komunyon, sa mga sakramento, sa salita ng Diyos, at ibang mga debosyon. Pinasasariwa ko kayo, pero kayo'y parang puno ng igos na puro dahong sariwa, walang bunga. Kung ganun kayo, kayo'y mapapahama. Maswerte pa yung pinupulaan ninyo, tulad ng mga namatay sa pagbagsak ng toro ng Siloe, at tulad ng ipinapatay ni Pilato, maswerte pa sila, baka nasa langit. Pero kayo, na aking inaalagaan, na parang puno ng igos na hindi namumunga ng pagkalinga sa kapwa, kayo ang mapapahamak, hindi ang inyong mga pinupulaan. Yan po ang Ebanghelyo natin at ang dalawang pagbasa sa ikatlong linggong ito ng Kwaresma. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all.